Oy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at ito na Ka-Coffee ang latest political events ngayong araw po ng October 14, 2024, araw po ng Lunes. Si Harry Roque, nami-miss nyo na ba? Itong pugante Ka-Coffee, hanggang ngayon pinaghahanap pa rin po yan ng otoridad. Hinahanap pa rin po yan ng Kongreso dahil hindi pa rin po yan nagpapakita. Hindi nagpapakita pero nagpaparamdam. Ayos yun na. Hindi nagpapakita pero nagpaparamdam itong si Harry Roque. At ang masaklap pa, masama yung paramdam nito Ka-Coffee. Ito sinisiraan na naman si PBBM. Binibira na naman si PBBM. Nasa headline po yan ng politiko. Sinisisi niya kay Pangulong Bongbong Marcos itong alitan na to ni Inday at ni PBBM. Wow, parang naging kasalanan pa ni PBBM yan ano bang ginawa ng pamilya Duterte? Ano bang ginawa ng mga DDS kay PBBM? Bakit nagkakaganyan? Ano bang ginawa mismo ni Inday Sara Duterte dyan? Kasi recently, nagsalita si PBBM. Sabi niya, feeling niya na-deceive siya. Naloko siya ni Inday Sara Duterte. Paano? Turing sa kanya, kaibigan. Binigyan ng mga benepisyo na ibinibigay sa isang kaibigan. And then, sasabihin ni Inday, hindi ko yan kaibigan. Wow! Yun pa ang nag-deny Si Inday pa mismo ang nag-deny. Grabe naman yan. Pero walang kasalanan si Inday dyan Ang sinasabi ni Harry Roque, walang kasalanan si Inday dyan. Kasalanan yan ni PBBM. Kasalanan lahat yan ni PBBM. Ano ka? Hello? Hibang ka na ba? Paano naging kay PBBM lahat kasalanan yan? At naging malinis kayo dyan? Actually, Harry Roque at yung mga ibang DDS, kayo din ang may kasalanan dyan. Kung bakit nagkakaganyan ang mga Duterte, kasalanan nyo rin yan. Kung bakit nagkakaganyan kay Inday Sara Duterte ang mga loyalista at ang taong bayan, kasalanan nyo rin yan. Ano ba gusto nyo kay PBBM? Di ba pinapalayas ninyo? Gusto nyong agawin yung pwesto? Gusto nyong agawin yung presidency sa presidente? Para iupo na si Inday, kayo na humawak ng gabinete. Kayo na naman ma-appoint dyan. Yan ang ginawa ninyo. At yan ang plano ninyo. Hindi kayo nagtagumpay dahil nahuli kayo dyan. Ngayon, sisi kayo ngayon. Sinisisi nyo ngayon ang administrasyon ni PBBM. Grabe naman kayo dyan. Sabi nyo, weak si PBBM Roque blasts Marcos for gaslighting Sara Duterte. Ikaw ang unang nang iwan. Wow! Gaslighting yung term niya dito Roque blasts Marcos for, and I quote and quote, gaslighting Sara Duterte. Ikaw ang unang nang iwan. Hala, dapat magsisi pala si PBBM dito. Yan ang gustong palabasin dito ni Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque has called out President Ferdinand Marcos Jr., saying he was the first to ditch his supposedly ally, Vice President Sara Duterte. Ang una daw nag-ditch, o nagtapon, Ka-Coffee, o kumalas, o naglumayo, o nilayo itong si Inday Sara Duterte, o sa friendship na yan, kung may tuturing mo bang friendship yan, ay si PBBM daw. Kasalanan ni PBBM yan. According to Roque, real friends are supposed to stick it out through thick and thin, not bail when things get messy. Real friends ba talaga? Unang-una, hindi real friends yan. Si PBBM, posibleng turing niya kaibigan, pero si Inday Sara Duterte, hindi niya raw kaibigan yan. Hindi wala nang real friends doon, dahil galing na mismo sa bibig ni Inday Sara Duterte na hindi sila magkaibigan. So bakit ito ngayon, sinasabi ni Harry Roque, parang pinapanindigan niya, real friends sila at dapat daw hindi siya dinitch si Inday Sara, hindi dinitch ni PBBM. According to Roque, real friends are supposed to stick out through thick and thin, not bail when things get messy. Sabi na mismo ni Inday, hindi ko kaibigan yan bakit ganyan pa rin yung argumento nito ni Harry Roque na hindi daw dapat nang iiwan ang tunay na magkaibigan? Hindi nga kaibigan Ang turing kay PBBM, kahit ang isa turing sa kanya kaibigan, dapat mutual yan One-sided masyado Sabi pa niya, ang pagkakaibigan ay nagbibigayan. Ayun pala ang nangyari niyan. Nagdadamayan at nagkakaunawaan. Ano kaya ibig sabihin sa nagbibigayan? Kaya ba nung panahon ni Digong, nagkabigayan? Kabigayan kayo dyan. Quadcom Shoutout si Quadcom Ang dami na di-discover sa mga kalokohan ng previous administration Ayun naman pala ang pinapanindigan nila dyan. Ang pagkakaibigan ay nagbibigayan. Ano kayang binibigay? Projects? Bidding? Wow! Hello! Nagbibigayan daw yan ng pagkakaibigan. Yan ang prinsipyo niya. Nagdadamayan at nagkakaunawaan. So,
Siguro, hindi nakikita ni Harry Roque na ang pagkakaibigan ay dapat sinisita mo rin kung mali yung ginagawa ng kaibigan mo. Mali na yung ginagawa ni Inday eh. Anong gusto mong gawin dyan? I-tolerate yung ginagawa ni Inday? Waldasin ng confidential funds? Yan ba yan? Ang gusto ni Harry Roque? Dahil nagbibigayan daw magkaibigan. Ano gusto niya? Yung iba pang confidential funds ng presidente, ibigay sa kanya, waldasin lang. Tapos only to find out, sasabihin ng COA illegal yung paggastos. Nako, hindi valid yung ganyang argument na yan. Wala ka na mabubudol dyan, Roque. Feeling relevant ito lumalabas eh. Ang kaibigan, lalo na ang tunay na kaibigan, hindi nga tunay eh. Malinaw yun eh. Wala nga tunay. Hindi nag-i-exist yung tunay dahil si PBBM lang ang tumatrato ng kaibigan. Si Inday hindi. Ang kaibigan, lalo na ang tunay na kaibigan ay nakakadama kung ang kaibigan ay may dinadamdam, may sakit, masaya o may umaaway dito. Give and take, hindi iniiwanan sa ere, he said in a Facebook post on October 13. Post kahapon ka, Coffee. Sa madaling sabi, ang pinapalabas dito ni Raquel, iniwanan ni PBBM sa ere itong si Inday Sara Duterte. Ano yung ere na sinasabi dyan? Nung nabuko na siya dyan sa confidential funds na yan, yung investigasyon dyan sa Kongreso, lumalabas na. Kumbaga nabulilyaso na dito si Inday Sara Duterte. So pinapalabas ni Roque dito, iniwanan siya ni PBBM sa ere. Talaga ba? Di dapat, kung tunay na kaibigan si Inday Sara Duterte, pinagtanggol niya rin si PBBM laban sa pamilya niya. Laban kay Digong na sinabihan si PBBM na bangag. Laban sa mga DDS, sa mga supporters nila na sinabihan si PBBM na weak at bangag at kung ano-ano pa. Diba? Yun pala eh. Total, ini-insist yung argument na yan na dapat yan ang ginagawa ng magkaibigan. Paano kung sigiling kayo ni PBBM? Anong ibig sabihin ng pagkakaibigan namin? Diba? Sabi pa niya, sa madaling salita, ikaw, PBBM ang unang nang iwan. Wow! Coming from Roque. Ikaw! Ikaw! PBBM ang unang nang iwan. Ouch! Masasaktan kaya si PBBM dyan? Definitely hindi. Kasi basura naman tingin dito na kay Harry Roque. The president earlier expressed dismay after Duterte publicly declared she does not see him as a friend. He claimed that he always thought they were friends but realized he might have been duped by Duterte. Exactly. Anong mararamdaman ni PBBM sa tingin ninyo? All the while, turing sa'yo kaibigan, pinahiram ka ng presidential chopper. Diba? Para bibiyahe ka. Davao, Manila, Davao, Manila, Davao, Manila. Para kasama mo yung pamilya mo. Diba? Si Sara mismo nagsabi niyan eh. Mas naging convenient sa kanya yan. Para matiyak na makakauwi siya sa pamilya niya. Anong ginawa niya? Nung tinalaga siyang officer in charge, nasa ibang bansa ang presidente, pumunta sa Maisog Rally. Si Inday pumunta sa Maisog Rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Anong sinisigaw ng mga tao doon sa Maisog Rally? Patalsikin si Marcos. Tama ba yan? Kaibigan ka ba? Di ba? Ay, Harry Roque, hindi mo ba nakikita yung mga anggulo na yon? Hindi gawain ng isang kaibigan yan. Pinagkatiwala sa iyo yung bansa o officer in charge ka. And then pupunta ka dun sa Maisog Rally na yan na lahat ang sinisigaw ay babagsakin ng gobyerno. Paalisin si PBBM. Anong ibig sabihin yan? Yes, hindi siya nag-speech dyan. Sinasabi kasi ng mga DDS hindi naman nag-speech si Sara Duterte dyan. Hindi naman siya nag-talk dyan. Regardless, nag-talk ba dyan o hindi, yung mere presence niya dyan sa Maisog Rally, it says a lot. Maraming gustong sabihin. Yung presensya niya lang dyan, pagpapakita na yan ng suporta sa mga taong nagsisisigaw dyan na bumaba si PBBM, na patalsikin si PBBM dyan sa Malacanang. Ang tanong, gawain ba yan ng isang kaibigan? Nagawa ba ni Inday pagtanggol si PBBM kay Harry Roque? Kung kaibigan niya talaga si PBBM? Ano ba sinabi ni Harry Roque dyan? Bangag, 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 adik, adik, kung ano pinagsasabi kay PBBM. Nagawa ba yung pagtanggol ni Inday yan? Never. Hindi ka kaibigan. Ayos kayo Sa inyo pwede. Sa iba hindi pwede. Oy, selective naman masyado yan. But Roque accused the president of gaslighting
Wow, what a term, ha? Gaslighting with his whole "maybe I was deceived" spiel. Alam niya kaya ibig sabihin ng gaslighting? O, sige, by definition, gaslighting, to manipulate someone using psychological methods into questioning their own sanity or powers of reasoning. Sa tingin nyo, yan ang ginagawa ni PBBM? Nang mamanipulate? Nang gagaslight? A psychological manipulation of a person, usually over an extended period of time, that causes the victim to question the validity of their own thoughts. Nang gagaslight daw si PBBM. Isa po itong psychological abuse. Seryoso ka ba? Okay? Seryoso ka sa sinasabi mo? O kahibangan lang ito. He pointed out that the Malacanang stayed suspiciously quiet when his allies came for Sara, especially over her confidential funds. Alam mo, dyan sa confidential funds na yan, problemado naman talaga eh. Hindi kasi may paliwanag ni Inday Sara Duterte. Hindi niya sinasagot ng tama ang tanong sa kanya ng mga mambabatas. Buti ko sana naisipan lang ng mga mambabatas na itanong yan. Hindi, budget hearing yan eh. Humihingi ka ng budget, kailangan mong ma-justify yung hinihingi mong budget at hindi magawa ni Inday Sara Duterte yan. Kaya lumaki yung mga issue na yan. Sinong punot dulo niyan? Di si Sara. Nanghihingi ka ng pera, hindi mo ba ipaliwanag kung saan mo gagastusin? Nakita pa sa'yo ng COA. Yung binigay sa yung pera, hindi mo ginastos ng maayos. Ano yun? Masyado ka namang entitled yan, madam. Yun ang ugat eh. O sinong problema dyan? Si PBBM ba yan, Harry Roque? Kasalanan ba ni PBBM yan? Bulag ka pa rin dyan? Kasalanan ni Inday yan. The President's pronouncement that maybe he was deceived because the Vice President thinks that they are not friends is plain and simple gaslighting. Sabi ni Roque. Tahimik ang palasyo nang pumutok ang issue ng confidential funds ng Office of the Vice President na ang nagbigay ay ang Pangulo at nanggaling sa Pangulo. Maraming issue nagmula noon ay hinayaan lang ng pinsan ni PBBM na wasiwasin si VP Sara, he added. So gusto niya siguro wag nang imbestigahan si Inday. Gusto niya siguro sabihin ni Romualdez dahil pinsan naman siya ni PBBM, pagtakpan na. Diba? O yan, kung sinisilip na kung paano niya ginastos yung confidential funds, ang gusto siguro ni Raquel dito, ni Harry Roque, si PBBM, utusan niya yung pinsan niya. Akala ko ba, binavalue ninyo yung independence ng legislative at ng executive. Tapos parang gusto mong palabasin dito na utusan si Romualdez na sabihin sa mga mababatas, itigil nyo na yung pag-iimbestiga nyo dyan sa confidential funds ni Inday. Aprobahan nyo na yung budget na yan. Yan ba gusto nyo? Sinong niloko nyo dyan? For the sake of friendship. Tama ba yun? Harry Roque, alibasa, sanay kayo sa ganyang style eh. Tama ba yun? For the sake of friendship? For the sake of unity? O uniteam? Huwag yung unity na term. Uniteam. Pagtatakpan yung maling ginagawa ni Inday para hindi masira yung pagkakaibigan. Abay, sana masira na lang yan. Kesa doon sa taong bayan, winaldas yung pera ng taong bayan na hindi maipaliwanag. Di ba? Ano pipiliin nyo? Ma-preserve yung unit team? Or malaman ng taong bayan kung saan talaga winaldas yung milyon-milyon na salapi na yan ng confidential funds? Ako, doon na lang ako sa malaman ng taong bayan, wala na akong package sa unit team na yan. Sa pagpipreserve ng unit team, kung ganyan lang din naman. Nanakawin lang din ang pera ng taong bayan. Ayaw natin dyan. At ayaw ni Harry Roque naman doon kasi gusto niya pinagprotektahan sana. Pinotektahan sana daw ni PBBM si Inday Sara Duterte nung mainit itong issue. Ba't hindi ka naman pala dyan, sir? Diba, grabe ka naman. Sobra na. Wala na. Ang weak leader na sinasabi ninyo, weak daw si PBBM eh. Ano nangyayari sa inyo ngayon? Unti-unti, nabubulgar yung baho ng previous administration. Sabi nyo, weak si PBBM ha. O, yan ngayon. Nagsasuffer na kayo ngayon. O, kung weak si PBBM, bakit ngayon pugante si Roque? Bakit ngayon si Kibuloy nakakulong?
Kala ko ba weak si PBBM? Hindi naman nga sinasabi ninyo, weak si PBBM. Tingnan ninyo yung sarili ninyo. Assess ninyo yung sarili ninyo. O siya, anong komento nyo dyan ka-coffee? Ilagay nyo sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo at hindi pa po kayo naka-like na follow sa ating Facebook page? Pasuyo na lang ka-coffee ha. Like and follow. YouTube po ba? Click nyo lang po yung subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!